Yon, kamusta? May nakita lang ako sa TikTok. Ito, tamang-tama itong sinabi ni Mama Efron sa TikTok. Ni Mama Efron, 8 ata yung sa TikTok niyang na yung mga Pinoy na pumapasok sa mga curse na mga lugar dito sa Japan para makapag-vlog for content. Ayun. Yung mga bawal puntahan, yung mga restricted area na bawal puntahan dito sa Japan na pinupuntahan pa rin ng mga Pinoy na di naman sa pag-aano siguro, pero ipakinggan yung sinabi ni Mama Efron 8 yan, sa TikTok na panood ko lang din. Yan, sige, watch nyo this. Okay guys, so ngayon nandito kami sa first floor ng isang abandonadong school. Una sa lahat, gusto ko manghingi ng pasintabi sa owner ng video na ito na ini-stitch ko. Gusto ko sanang sabihin na hindi po ako nakikialam o kaya nangingialam. Kaya excuse po, permission na ma-stitch ang video mo para magkaroon tayo ng kaalaman yung ibang kababayan kong Pilipino na nandito din. Nowadays, libreng-libre tayo kung ano itatopic natin sa social media. Lahat naman tayo, nag-iisip tayo kung paano tayo mapansin at kung paano magkaroon ng interest ang mga viewers sa mga pinopost natin. Pero excuse credit dito sa may-ari ng video. Napakadelikado po ng ginagawa mo. Hindi naman sa nagmamagaling, hindi ko naman sinasabi na porkit ang tagal ko na sa Japan, ang dami kong alam. Pero sigurado akong marami akong nasaksihan. Sa katotohanan lang. Ang gusto ko pong sabihin is yung mga restricted area na yan, pag pinasok mo, una, bawal sa batas nila. Kahit sabihin mong abandonada yan. Pangalawa, ang nakakatakot dito, ang hindi lang alam ng lahat, yung iba pinupuntahan nila dahil sa pagkaalam nila na ghost hunting, di ba? Dahil nga ngayon, ang bilis mag-search. Isi-search mo lang kung saan yung mga masasabi natin pinaka-creepy lugar, pinakasikat na may ganun-ganun dito ngayon, ganon. Pero gusto kong sabihin sa inyo na dito sa Japan, bukod sa ghost hunting, sa nababasa ninyo kung saan may maraming lumalabas, marami din dito yung sinasabi nilang lugar na curse. What I mean, yung sinasabi nilang sinumpa, parang ganun, di ba? No? And then yung ayoko nang banggitin kasi hindi maganda sa kanji, di ba? And ang gusto kong sabihin sa topic is, okay lang sana yung pupuntahan mo yung gusto niyong makahunt ng ghost. Pero yung iba nga, yung lugar dito sa Japan na parang sinumpa siya. O kaya yung sinasabi nila sa Nihongo na Norota Basyo. Yan po ay nakakatakot. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit yung mga paranormal nila dito, yung mga specialist, hindi yan pinupuntahan. Kahit yung mga priest nila dito, may mga lugar talaga na hindi nila pinupuntahan or hindi nila kaya yung power na meron yung isang lugar doon. Ito po yung mga Japanese. Parang pag in-offer sila na puntahan yung lugar na yon, parang ini-ex nila. Kasi nga, kung anong meron yung lugar na yon, malakas ang power. Okay, straight to the point na tayo sa gusto kong sabihin, ang pinakapangit sa napakalakas na power na yun o yung mga lugar na sinumpa, pag pinuntahan mo yan, yung iba kasi dumidikit na parang sticky. Ibig sabihin, sa katawan ng taong pumunta doon. Kung anong meron ang lugar na yon. Ibig sabihin, ganun siya kadikit, ganun siya ka-powerful. Kaya dito yung sinasabi nila, merong Nihongo na sinasabing Noruwari Terubasyo. Na kumbaga sa Tagalog is sinumpa. So ngayon, dahil ang behavior nga ng tao minsan, yung curiosity ng tao minsan, di ba? Alam naman ng lahat, kahit yung mga paranormal nila dito, yung mga specialist, yung mga priest, uulitin ko, na ayaw mismong puntahan ng mga lugar na yan. Yung ibang banyaga na hindi masyadong ni-review, ni-research, di ba, no? Pinupuntahan pa rin. Para lang sa masasabi natin content's sake. Pero hindi mo alam, pag yan sumampa sa katawan mo, ibig sabihin ko anong meron doon. Ang hirap po niyan tanggalin sa katawan. What I mean is yung pag may sumanib o kaya sumama sa'yo. Dahil pag may sumanib sa'yo,
isa ka na rin sa sinasabing parang i-join sa curse, di ba? So ngayon, ang pwede nang magtanggal dito is yung mga nasa shrine nila, yung mga priest nila. Susunugan ka, babasbasan ka, or whatever. Ang daming haray na gagawin. Kaya ito yung sinasabi ko na, wala namang problema. Wala pong nagbabawal sa inyo. Kasi parang katuwaan, alam niyo naman ng mga viewers, di ba, no? Lalo na sa Pilipinas. Grabe ang mga tao doon, ang mga masasabi nating social media ngayon is mas interesado sila sa mga ganyan. Yung mga masasabi nating sikat na mga place na nakakatakot sa Japan. Pero as a concerned Filipino po, dapat kayong mag-iingat. Ginagawa rin parang TV yan program. Ibig sabihin lalo-lalo na pagparating yung mga piyesta ng patay nila o kaya summer. Kaya lang, after coverage po, after mapuntahan yung mga ganyan nakakatakot na lugar, may kasama na silang pare. So, pagkatapos ng shoot, doon sila mismo nagdadasal, nangihingi ng paumanhin, at doon din sila nagpapabasbas. Ang ibig ko pong sabihin, pinupuntahan ng mga paranormal yan specialist, o kaya mga artista, sinushoot nila, ginagawa nilang TV program, nakakatakot, pero kompleto sila ng kasama. May kasama na kaagad silang mga pare dito, no? Para pagkatapos ng shoot, pagkatapos nilang magawan ng istorya o napuntahan nila yung lugar, sabay dasal at basbas. Ang ibig ko pong sabihin, syempre hindi naman magagawa ng mga Pilipino yan, kundi shoot lang, di ba? Yun ang masama. Ang point ko po dito is pag hindi ka mismo nagpabasbas sa lugar na yun, na galing ka sa lugar na yan, and then wala ka pang kasamang priest o pari dito, ay hindi natin masasabi. Kaya ngayon ito yung sinasabi ko na kung po pwede, nakakatuwa, pwedeng gagawin natin pagkatuwaan. Ingat lang. At sana, walang sumanib at dumikit. Yun lang po. Ayan, napanood natin. Kaya wag nating gawing biro ang lahat ng mga lugar dito na hindi pwede dapat puntahan o gawing pang-vlog ang lugar dahil ito ay mga restricted area o mga tinatawag nila ay curse area na sumpang lugar na hindi dapat puntahan. Yon. Dahil pag pinuntahan mo nga ito ay hindi na nila sagot kung may mangyari man sa'yo o may sumama man sa'yo sa lugar na pinuntahan mo. Yon. Payo lang sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Japan na ang gusto nila ay ang topic nila ay for horror vlog. Yon. Wag na natin gawin yung ganyan mga kababayan. Iwasan na natin ito. Yon. Payo lang.